ko. Sa oras na ito, muli inanyayahan mo kami sa dakong ito upang aming pagsalusaluhan ang iyong mga banal na aral at salita na wala man ang aming mahal na Apo Kunching, patuloy mong ipinundasyon sa aming isip at puso na ikaw lamang po ang mangunguna sa bawat isa. Nawa Ama, manguna't maghari po ang iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Ano man po ang maging talakayan ng aming pong pagsasaluhan ngayon na kalooban mo, nawa po'y maabot po at madama ng aking mga kapatid. Muli po Ama, maraming salamat at magandang umaga. Kumusta po? Isang mapagpalang umaga po muna, mga minamahal kong kapatid. Wala man po ang ating minamahal na Apo Kunching, pero ang Espiritu po ng ating Panginoon ay naririto. Marami pong salamat sa pagtugon ninyo sa panawagan ng ating dakilang Panginoon. Sa umaga pong ito, ang pinagkaloob pong tema ng ating mahal na Ama ay ang salita pong pangarap. Pangarap po. Pangarap po na literal po na sinasabi po ng tao na ang libre na lang po ngayon sa panahon na to ay ang mangarap. Amen po. Pero yun nga po'y libre na lang dahil ito po'y pinagagana lang ang isip po ng tao, di po ba? Kapag po nangangarap ka, humahabi ka ng lahat ng magaganda sa iyong buhay. Amen po ba? Pero nang dahil po sa nandito po tayo sa kalooban ng ating Panginoon, kung ang pangarap po natin ay para sa Kanya lamang, ipagkakaloob po sa atin ng ating Ama. Halimbawa po, ang pangarap natin, mapuspos tayo ng kagalakan. Tanggapin po natin siya sa buhay natin, ipagkakaloob po niyang tuwiran. Amen po ba? At kung ang pinapangarap po natin ay makapagtagumpay tayo sa buhay, nariyan din po ang ating Panginoon, nasa iyong pagtanggap at nasa iyong pananalig. Walang duda pong ipagkakaloob din po niya. Amen? Lamang po, sabi ng Panginoon, magpakatotoo po tayong lahat. Amen? Magandang umaga po. At bago po ako tumawag ng magbabahagi ngayon, sa araw na ito, nais ko po munang tawagin ang ating kapatid na bunso para po makapag-alay po ng magandang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na bunso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Kamusta po ang mga anak ng Diyos ngayong Lunes? Masaya po ba kayo? Masaya sapagkat kapiling natin ang ating Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen po ba yon? Pangarap. Sa dating buhay, naku po, napakarami kong pangarap. Amen? Pangarap na yumaman. Pangarap na makapag-abroad. Subalit, ang lahat po ng iyon ay naparam ngayon. Amen po ba? Nagkaroon ng hadlang upang ako ay hindi makapunta sa abroad. Ano po? Hindi ko naman po sinasabing hindi ako yayaman. Ano po? Hindi ko naman po tinutuldukan. Ano po? Sino nga po ba ang ayaw na magkaroon? Amen po ba? Subalit ngayon, inalis na po sa akin ng Diyos yun. Sapagkat kung mananatili po iyon, ay baka wala po ako dito. Amen po ba? Ang sabi po ng ating facilitator, yun na lang po yata ang libre, ang mangarap. Ano po? Ngayon po kasi, bilang binuksan na ng Panginoon, ang lahat po ay ipinagkakatiwala na sa Kanya. Amen po ba? Although meron pong bisan ay sumasagi, pero inaalis po niya sapagkat kung di po niya alisin yun, naku po, wala pong magtitibay. Amen po ba? Sapagkat sabi nga po, habang ikaw ay lumalapit sa Kanya, habang kumikilala ka sa Kanya, nandoon yung patuloy kang dinadalisay. Amen po ba? Kaya po, ngayon po, ipinagkakatiwala ko ng lahat sa Kanya. Maghari po ang Kanyang kalooban. Kung anong gusto niya sa aking buhay, siya na lamang po ang masunod. Amen po ba yon? Pangarap. Ano po kayang magandang awit sa pangarap? Nagulat po kasi ako, ano po, ay ito na lamang po. Total, ang sandigan natin ay ang Diyos na buhay. Amen po ba?
Siya ang magbibigay sa atin ng kaparaanan kung anong marapat nating makamtan sa ating mga buhay. Kaya po, ito na lamang po ang aking awitin para sa inyo. Nawa po ay manamnam ninyo ang awitin na ito, na sabi nga po, bagamat wala ang ating mahal na Apo Kunching, ang kanyang banal na presensya ay nandirito. Amen po ba? Tayo po ay magpakatotoo, maging tapat, magsumamo tayo, ano po, kung ano ang ating mga minimithi ngayong araw at sa oras na ito. Amen po ba? Nagagalak na po kayo? Na bagamat wala ang ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang nararamdaman natin ang kanyang presensya. Amen po ba? Kaya po para po sa inyo. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagturusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtakot. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mapipiko. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagturusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kung di ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. Di po ba napakagandang awitin? Ano po? Sabi ko nga po sa inyo, pag tayo ang nagplano at hindi po natupad, nabibigo tayo. Amen po ba? Kaya ang gawin natin ngayon, bahala na ang Diyos. Amen po. Para walang sakit ng kalooban, para hindi tayo nagdaramdam, hindi tayo nasasakitan. Amen po ba? Kasi minsan balangkas tayo ng balangkas. Yung pala hindi naman palang magiging kaganapan ay gayon. Amen po ba? Nandoon po yung disappointment na tinatawag kasi hindi natupad. Subalit ngayon, yamang nandirito na tayo, bahala na ang Diyos kung anong magkaganap. Bahala ng Diyos bukas, bahala ng Diyos kung anong plano niya sa akin sapagkat mas alam po niya kung ano ang mas makararapat sa atin at mas karapat-dapat. Amen po ba? Kaya po, nawa po, ito po ang maging tuntunin natin sa buhay, ang bahala ng Diyos. Huwag naman po tayo maging tamad, ano man po. Amen po ba yon? Hindi naman po kung ba't sinabing bahala ng Diyos, hindi na tayo kikilos. Hindi po sa ganun. Sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magsumikap din po at hilingin natin ang kanyang patnubay at gabay nang sa gayon ay ibigay niya kung anong marapat. Amen po ba? Maraming salamat po. Marami pong salamat, mahal na kapatid. Tama po ang lahat ng kanyang tinuran. Nawa po tayo pong lahat, mga minamahal na kapatid,
ay humingi po ng awa sa ating Panginoon. Amen? At wag din po tayong umasa lamang lagi sa Kanya. Kailangan po lagi rin tayong gumawa ng marapat para po lahat ng ating minimithi ay ating pong makamtan. Amen po? At ngayon po, ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong kapatid na alagad, ang ating pong kapatid na Melissa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Melissa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Masupresa po ang Panginoon. Ano po? Pangarap. Ano nga po ba ang pangarap? Sa dati pong buhay, marami po tayong pangarap, di po ba? Nandiyan po yung gusto po nating makapag-ibang bansa, tulad nga po ng sinabi ng kapatid na bunso. Marami po tayong pangarap. Pangarap na sa pagkatao po natin, pangarap na yumaman, pangarap na marami po tayong bagay, kung ano po yung makita natin, gusto natin yon, pangarap po natin yon. At ako po bilang isang wala pa pong kabiyak. Marami po akong pangarap. Nandiyan po yung gusto ko pong mag-abroad para po makatulong sa mga magulang ko. Pangarap ko po na makapag-asawa ng foreigner para po makaipag-ibang bansa, no po, para po tumira doon. Pero lahat po na yan, tinanggal po ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi ng Panginoon, anak, makontento ka kung ano yung mayroon ka. Makontento ka kung ano yung binigay ko sa'yo. Makontento ka kung ano lang yung mayroon tayo. Tulad din po na sa pagkain, di po ba? Halimbawa po, ang ulam po natin ganun lang. Dapat po makontento na po tayo doon kung ano po yung ibinigay ng Panginoon, yun lamang po yung atin, yun lamang po yung para sa atin. Huwag po tayo mangarap ng lagpas po sa Kanya. Ako nga po, bago po magpunta dito, alam niyo po ba, marami po akong kasaysayan. Pag po sumasama po ako sa misyon ng Mahal na Apo, hindi pa po ako alagad nun, pero matagal na po ako pumupunta dito. Pangarap ko rin po makapagsuot ng uniforme. Pangarap ko po makasali sa mga alagad. Sabi ko po dati sa sarili ko kay Tita Jazz, yung tita ko po, Tita Jazz, gusto ko rin po ako maging isang alagad. Sabi niya, mag-ano daw po ako, yung maglingkod daw po ako sa kanya. Sabi ko, sa isip ko lang po yun. Sabi ko, paano po ba maglingkod? Ganun po. Pero po sumasama na po ako sa mga misyon. Nakikita ko po, nakikinig po ako ng mga salita ng Ama mula po kay Apo Kunching na dinadatal po sa kanya. Ngayon po, pangarap ko po talaga na makasali doon. Ngayon po, lumapit po ako kay Apo. Sabi ko, Apo, magiging alagad na po ba ako? Hindi po lang kumikibo si Apo, panay lang po ang iling na ganyan. Hindi, pumupunta po ako sa gilid, sabi ko, ay wala pa, basyo pa. Sabi ko pong ganun. Buhay po ba ang Diyos? Sabi po ni Apo, panay lang po ang iling niya. Kaya po, nagsumika po ako hanggang makarating po ako, nagsumika po ako sa kalooban ng Ama. At sabi nga po ng Panginoon, anak, paano ko ibibigay ang pinapangarap mo na maging isang lingkod ko kung hindi mo babaguhin ang hindi ko gusto? Amen po ba? Sabi ko, ano po kaya yun? Sabi po na sa isip ko, marami anak, alisin mo yung mga pangarap mo sa buhay na makapagtatrabaho ka. Alisin mo yung marami kang gusto sa buhay mo. Alisin mo yung ano yung makita mo, gusto mo rin yun. Kaya ngayon po, purihin at dakilain po ang Ama. At ngayon nga po, nakamtan ko na po yung pinapangarap ko na maging isang alagad, nakapag-uniforme na po ako. Kaya salamat po sa Ama, higit lalo sa ating po minamahal na Apo Kunching na ginamit po ng Panginoon para po ako ay maging isang lingkod sa kalooban at kapangyarihan ng Panginoon. Siya na po ngayon ang naghahari at pinagkakatiwala ko na po lahat sa Kanya. Kung ano po yung gusto niya sa akin, yun na po ang susundin ko. At kung ano po yung gusto ko, iaalay ko po sa Ama. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Talaga pong pagbilang tao po ang nangarap, hindi po lahat ay nagaganap o nagkakaroon po ng katuparan. Amen. Pero kapag Diyos po ang pinangarap mo na paglingkuran at madama, lahat po yun magkakaroon ng katuparan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa oras na ito, sa umagang ito, tatawag po ako ng isang kapatid natin na pasyente upang makapag-alay po ng mga, kahit po karampot na pagbabahagi lamang sa kalooban ng Ama na kanya pong tuwirang nakamtan. Magmula nang siya po ay mapadako na rito at makapakinig po ng mga banal na aral at mensahe ng banal na Espiritu,
sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi ko po kilala kung sino po siya, pero lalapitan ko na lamang po. Kayo pong kapatid, yung may baby po. Pwede po ba kayo makapagbahagi? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Ay, hindi daw po siya ready ngayon. Sige po, maraming salamat na lamang po, mahal na kapatid. Siguro po hindi pa kalooban ngayon. Ipapadama rin po ng Ama sa iyo kapag po niloob niya. Amen po. Pero salamat po at muli narito po kayo. Ganang wala man po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ngunit ang presensya po ng Banal na Espiritu na sumasa kanya ay lagi pong narito. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, isa na lang pong pasyente rin po siguro. Kayo po, tatay. Maraming salamat po sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin upang makarating kami, upang makapagpahinga sa piling mo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Talagang hindi ko inaasahan uli na ako'y tatawagin, pero sinisikap kong tuwing tatawagin ako ay makapagbahagi ako upang mabigyan ko ng kapurihan, karangalan ang ating Panginoon sapagkat napakabuti niya, mahal na mahal niya tayo. Napakaganda nung ating tema ngayon, pangarap. No? Nung tayo ay bata pa, talagang napakarami nating pangarap. No? Ako talagang marami akong pangarap din. Pero dahil sa kakapusan ng mahirap lang magulang ko, kaya hindi ako nakapagpatuloy dun sa nais kong kunin na kurso. Kaya pumasok na lang akong military kasi noon allowed pa yung high school graduate sa military. Pero ngayon medyo mataas na yung standard nila ngayon. At awa naman ng Diyos dahil parati ko siyang tinatawagan, ako ay nakaraos dun sa pagiging sundalo at nakapagretiro po. Kaya ngayon po ay naglilingkod na rin po ako sa Kanya sapagkat sa Kanya ko nadama ang kapayapaan ng pag-iisip. At yung biyaya niya na pinagkaloob niya sa amin ay kinakailangan tumbasan din natin ang paglilingkod sapagkat nakaraos na po yung mga bata, nakapag-aaral na po sila. Kaya kung aking balikan yung ang nakaraan talaga, sobrang hirap na tinanas nung bata pa. Nung araw, halos wala talagang maisaing, no? Pati yung niyog, kinakain namin, inuulam namin para ano. At yung bigas namin, hindi palay, no? Hindi mais, no? Mais nung araw. At magsasaing na lang, malapit ng tanghalian, hindi po alam kung saan pa kukuha ng isasaing talaga. Kaya sabag at awa ng Diyos, unti-unti, through persistence, hard work, nalampasan yon yung poverty line na yon. Nalampasan ng konti. Hindi naman tayo mayaman na mayaman, pero sa tulong rin ng Diyos talaga ay nalampasan natin. Naniniwala po ako na tayo, kapag may pangarap tayo, huwag tayong bibitiw. No? Pero ang una nating gawin ay siya una. Dahil kung ating pagbabatayan ng kanyang banal na salita, ay doon sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya kung may pangarap ka,
panghawakan mo yun. At may nabasa din po ako sa Deuteronomy 30:15 na kailangan kong i-share na sinabi niya sa atin, ikaw ang pipili ng buhay, sabi niya. No? Buhay o kasaganahan, kamatayan o kasalatan. Kaya tayo pala ang pipili ng ating buhay. Pero pag tayo ay pumili, be sure na una, siya ang unahin natin. Pero action. Gagawa natin ng action. Hindi ka matutulog ng puro tulog na lang, walang gagawin. Kapag ganyan ang ginawa mo sa araw-araw, natitiyak ko, yung pangarap mo ay makakamtan mo. No? Huwag ka lang mangarap na talaga yung impossible, yung talagang imposible na maabot. No? Pero yung pangarap mo ay magkaroon ng bahay, no? Misis, mga anak, tiyak ipagkakalob sa iyo ng Diyos yung mga bagay na yan. Dahil alam niya yung layunin mo na mabuti ang layunin mo. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Sinabi pa rin pa niya na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Kaya yung pangarap natin talaga, may mga pangarap na hindi talaga natin naabot o nakukuha. Pero sa kabila ng ating pagsisikap, hindi talaga pinagkaloob ni Lord. Maaari dahil may dahilan siya at may mas mabuting bagay pa siyang ipagkakaloob sa atin. Kaya napakapalad natin na nandito ngayon sapagkat tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Araw-araw, mapapalad yung mga araw-araw nandito sapagkat nasumpungan mo ang tunay na pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa dami-dami ng tao, no? Bilangin natin yun dito, mas marami ang tao sa sabungan. Mas marami ang tao sa ibang bagay, sa beer house kung gabi. Kaya patuloy lang tayong ituloy natin yung ating mga pangarap, no? Na magkaroon ng bahay, dahil importante naman yan. Yung mga pagkain na yan, sabi nga, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, kung yung mga ibon ay pinakakain ko, ikaw pa kaya, mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya yung mga biyaya ng Diyos sa atin, yung kalakasan, gamitin natin yan. Yung talino natin, gamitin natin sa kabutihan, hindi sa kasalanan, sapagkat iyon ang nais ng Diyos. Kapag tayo ay pinapatnubayan ng Diyos, talagang malalayo tayo sa kasalanan. Sikapin lang natin na maging malinis yung ating puso, magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya, sapagkat ang takot daw sa Panginoon ay higit sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Ecclesiastico 25:11. At idinagdag pa niya doon sa verse 12 ng chapter 25 na ito yung unang hagbang, yung takot sa Panginoon, yung unang hagbang sa pag-ibig sa Kanya. At ang pananalig naman, ang unang hagbang para magiging tapat sa Kanya. Kaya, sabi nga, yung pangarap natin ay, lalong-lalo na kung medyo bata-bata ka pa, marami ka pang oras, marami ka pang time na maabot yung pangarap mo. Huwag mong i-give up yan, no? Na para bang nawawalan ka na ng pag-asa. Kasi kay Lord, parating may pag-asa yan, no? Ano man ang karamdaman mo, magagawan niya ng paraan. Mapapagaling niya tayo sapagkat kung yung patay na si Lazaro na kanyang kaibigan ay binuhay pa niya, no? Kaya yung pangarap pa kaya natin na magkaroon ng bahay, magkaroon ng mga bagay na pangangailangan natin, yung needs, lalong-lalo na yung needs talaga na kapag wala yon ay mamamatay tayo. Hindi niya tayo pababayaan.
Pero isama mo na rin dyan na magkaroon ka ng, bawa, pangarap mo talaga magkaroon ng sasakyan. Kasi nung araw, ang aking sasakyan ay kalabaw, kariton. nung binigyan niya ako ng owner, no? Then, eventually, siguro, gradual lang talaga, no? At unti-unti, pinapalitan naman niya dahil patuloy akong humingi sa kanya, pinagkakalob naman niya. Pero nararamdaman ko yung presensya niya. No, unahin mo siya. Pag naramdaman mo yung presensya ng Diyos, napakayaman ng Diyos. No? Sa Philippians 4:19, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Kaya niyang ibigay sa lahat. Pero ang the best na binibigay niya sa atin, no? Yung kanyang bugtong ng anak, yung pag-akyat niya, yung banal na espiritu na gumagabay at pumapatnubay sa atin. Ito talaga ang tunay na biyaya ng kahantungan natin ay hindi matutumbasan ng material na bagay sapagkat ito ang kasama natin sa paglalakbay sa mundong ito upang makarating tayo sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. At doon, yung hirap ay wala na, yung problema, wala na. Lahat ng bagay ay totally binago na ng Panginoon. At alam ko ito yung ultimate goal o dream ng bawat isa sa atin, yung buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo pong napakagandang ibinahagi po ngayon sa araw na ito. Batid po na marami po kayong napulot at natutunang aral po mula sa ating kapatid na nagbahagi. Marami pong salamat muli, Tatay. At ngayon naman po, meron pong isang anghel na lumapit sa akin at nakikiusap po na makapag-alay daw po siya ng awit. Tinatawag ko na po ang ating kapatid, ang ating anak po, anak at apo, na si Miguel. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ba't po kaya yung bata marunong kumanta? Bakit po kaya yung malalaki hindi marunong? Sige. Mahal kong inda, masakit ang paglayo mo. Matid kong bakit ginagawa mo ito. Para sa kinabukasan ko upang marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya makakarating? Wala kang dapat ikabahal sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong natin ang maligong landas na tatawilis. Tinitiis ko lungkot at pangangolila at pagkauma sa pagmamahal mong inay. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tama, gagawin kong lahat para nang sayong inay. Mahal kong inday, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Para sa kinabukasan ko upang marating
bahala sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong datin ang maligong landas na tatawilis. Tinitiis ko lungkot at pangangalunya, at pagkauma sa pagmamahal mong inay. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tama, gagawin kong lahat para nang sayong inay. Salamat sa iyo, anak. Nakaka-touch naman yung kanta niya. Ano po? Yan yung po yung bata. Kaya niya pong awitin yung gano'n. Ano po? May mensahe po yung kanyang awit. Nakakaantig po ng damdamin. Bata lang pong ating pinakikinggan, pero talagang tagos sa ating kaloob-looban ng kanyang awitin. Amen po ba? Kaya nga po, kapag po ang Diyos ang ating pong minitid, kinabtan, lahat po ay minimithi po ng Diyos na maabot po siya, mapabata, mapamatanda. Lahat po. Gusto pong maabot ng Diyos, ngunit po hindi lahat po ay nakakadama. Amen? Pero po sa mura niyang edad, dama niya po yung Espiritu ng ating Panginoon. Kaya po, ang runong po niya, binahaginan po siya ng karunungan ng ating Panginoon sapagkat di naman po niya nababasa yun, napapakinggan lang po, pero natatandaan niya. Amen po ba? Kaya po napakabuti po ng Diyos. Tayo po, maging halintulad po tayo ng isang bata na yung mga salita po at aral ng ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, kung ating pong napapakinggan, nawa po'y tumagos din po sa ating kaloob-looban nang meron din po tayong magawa na kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen? Muli po maraming salamat sa iyo, anak. Doon po parang naramdaman ko na naman na ang lupa ay parang langit na rin. At ngayon po, nais pong magbahagi ng ating mahal na kapatid na si Tita Nene. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat sa tanghali ito. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema natin sa umagang ito. Sa dating buhay ko po, nung wala pa po ako dito, kasalukuyang may mga maliliit na anak, ang pangarap ko po ay mapag-aral ko, mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking mga anak at makita ko silang maging maayos sa kanilang pamumuhay. At iyon ay, sabi ko nga, mahirap man ang buhay eh. Pagsisikapan naming mag-asawa na sila ay mapagtapos ng pag-aaral. Subalit ang plano nga po ng Diyos ay hindi plano ng tao. Dito po sa dakong ito, dahil din po sa mga anak ko, kaya ako nakarating sa dakong ito, dito ako inakay ng Ama, upang ang nadarama kong pigati, ang nadarama kong kawalan ng pag-asa, ang mabigat sa aking nadalahin ko dahil sa naging problema ko sa aking mga pagsubok sa anak, aksidente na hindi mo inaasahan. At yun po, nung napunta po ako dito, nung bago po ako makarating dito, ang sinasabi ko nga po, Ama, binigyan mo ako ng kaginhawahan na makapag-aral ang mga anak ko
maibigay namin kahit papano ang kanilang pangangailangan. Subalit sa naging pagsubok kong ito, mas gusto ko pong maging payak lang ang buhay na walang mabigat na problemang katulad nito, na wala akong iniintindi, na sobrang bigat na nararamdaman ko, na nagiging dahilan na rin ng stress, higit ng kabiyak ng puso ko. Nang dumating po ang problema sa buhay namin, mas pinipilit ko pong maging matatag. Kaya po siguro ang Ama ay inakay niya ako sa dakong ito upang pagaanin niya ang bigat na dinadala naming mag-asawa sa aming mga balikat, ang takot at pangamba na may dumating pang mabibigat na problema. At pinupuri ko po ang Ama sapagkat ibinigay niya sa akin ng pag-asa, pinadama niya na siya ay Diyos na buhay sa dakong ito sa pamamagitan ng katauhan ng ating Apo Conching. At sadya pong kay palad natin, tayo pong naririto na sa iba't ibang kaparaanan po ng pag-aakay ay naririto tayo. Amen po ba? At lagi po natin, nawa po ay wag natin kalimutan o ipagwalang bahala na lang ang ginawang kabutihan sa atin ng ating Diyos na hindi natin nakikita. At sa ngayon po, ang tanging pangarap ko sa buhay ko ay ipinamamahala po sa Kanya. Sapagkat tulad nga po ng sinabi ko, nabatid ko na ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Meron siyang plano na para sa iyo. At katulad nga ng nangyari sa akin, hindi ko po sukat akalain na sa dakong ito ay makikilala ko at madarama kong siya ay talagang tunay na Diyos na buhay. At gumagamit po talaga ng tao upang maipadama ang pagmamahal, maitura ng marapat, makapagbigay ng pag-asa. Amen po ba? Kaya po ngayon, sa pangarap ko, ayoko na pong mawalay sa Kanya at makilala ko pa po siya ng lubusan, madama ko pa siya ng lubusan at siguro po sa edad kong ito, wala na akong nanaisin pa kundi ang manatili sa Kanya at makamit ang mga kagalakan na hindi mo mawari kung ano nga ba yung kahit na may dumarating sa buhay natin ng mga pagsubok. Subalit may galak tayong nadarama na isasadsad po natin ito nang walang anumang mabigat na pag-aalala. Buhay po ba ang Diyos? At dahil po dito, nais ko pong umawit at inaalay ko po ito higit sa ating Ama, sa ating Apo Conching, at sa lahat po tayong naririto. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mandan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak at magtiwalang tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw sa tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin,
at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Marami pong salamat, Tita Nene, sa inyong magandang awit at mga binahagi. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay ang ating Mami Beth para po makapagbahagi po ng mga aral po na mula sa kanyang naging kaganapan sa buhay, na kanya pong mga napagtagumpayan, at di man po natin mabatid kung ano po ang kanya pang mga pinapangarap, pero ngayon po may babahagi at masisiwalat niya sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito na kami ay muling tinipon mo upang kami ay makasama mo at maipadama mo sa amin ang iyong tapat na pagmamahal na dapat naming maramdaman bilang mga anak mo. Nawa po Ama sa araw na ito, batid niyo po ang dahilan ng mga kapatid ko kaya sila ay tumugon sa panawagan mo. May mga problema sila, may mga karamdaman na gustong gumaling. Bagamat wala ang aming mahal na Apo Kunching, naniniwala po kami na ang Espiritu mo ay kapiling namin upang kumilos ng malaya na ibigay ang aming mga kahilingan sa araw na ito. Amen. Pangarap. Lahat naman po talaga tayo may pangarap, di po ba? Simula pagkabata. Ako po nung bata pa po ako, hindi ko naman po pinangarap na maging isang guro. Wala po iyan talaga sa hinagap ng kaisipan ko na maging isang guro. Kasi nakikita ko po talaga mahirap maging isang guro. Lalo na po pagka ang tuturuan mo yung mga maliliit na talagang sobrang kukulit. Kung wala kang pasensya, mahirap maisadsad. Ang pangarap ko po noon, gusto ko po maging abogada. Yun po yung pangarap ko. Pero hindi po pinagkaloob ng Diyos. Sapagkat mahirap po pala na-realize ko na mahirap po pala ang maging isang abogada. Hindi ko naman po nila lahat, mga attorneys, pero karamihan po, kahit po yung baluktot, sinisikap nilang maituwid at yung tuwid, sinisikap nilang maibaluktot dahil sa pera. Hindi po ba? Tama po ba ako? Yun po kasi yung naging impression ko. Kaya kung ako po pala ay naging abogada, hindi po ako magiging kalugod-lugod sa Ama. Sapagkat unang-una, ayaw po ng Diyos ng mga sinungaling. Amen po ba? Kung ano ang katotohanan, dapat iyon ang ipaglaban mo upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi po ako masyadong nangarap. Yun lang po yung alam kong pangarap ko, na hindi nga po nagkaroon ng katuparan sapagkat hindi iyon ang layunin ng Diyos para sa akin. Ang gusto po ng Panginoon pala, ako ay maging isang guro. Nung ako po ay nagkaasawa,
sabi ko po, pumasok po ako sa recollection. Nag-recollectionista po ako nung dalaga ako. Sabi ko po kay God, ewan ko po ba kung ba't ganun ang kaisipan ko. Sabi ko, God, kung bibigyan niyo po ako ng mapapangasawa, gusto ko po yung mapapatino ko sa kaparaanan ninyo. Para po bang may challenge sa akin na alam kong ganun siya, pero sa kalooban ng Ama, na gift na ibibigay sa akin, yung tao na yun, matutulungan kong magbago. At hindi naman po ako binigo ng Panginoon, sapagkat yung pong napangasawa ko, nung binata pa, ayaw na ayaw po ng mga magulang ko. Ayaw na ayaw po talaga sa kanya. Sabi po nung tiyahin ko na guro din, naku Eka, wag mo Ekang sasagutin niyang lalaki na yan. Sabi sa akin ganun. Alam mo Eka, eskwela ko yan eh. Sabi ko Eka, kasi nung estudyante ko siya, wag na lang siyang pumasok, ipapasa ko na siya. Yan po ang sinasabi ng tiyahin ko. Wag lang daw pumasok. Yung lalaking nagkakagusto sa akin na yun, wag lang pumasok, ipapasa na. So it means to say talagang maraming problema sa kanyang attitude, kaya ayaw nang pumasok, ipapasa na. At buhay po ang Panginoon. Nung pong pumopormal na siya sa akin, kinausap po ako ng tatang ko. Tatang po ang tawag ko eh. Sabi po niya sa akin, bibigyan daw niya ako ng 1 linggo para makapagdesisyon ako sa buhay ko na wag kong tanggapin yung manliligaw ko na to. Wala po silang alam, boyfriend ko na. Paano ko naman po siyang, ano ba tawag doon? Yung igaganon. Itaturn, oo. Paano naman, sabi ko sa sarili ko, wala naman pinakita sa aking masama at lahat ng panunuyo ay ginawa sa akin. Alam niyo po, binigyan po ako ng 1 week ng tatang ko. Pangatlong araw pa lang, nakipag-usap na ako sa kanya ng heart to heart. Sabi ko po sa tatang ko, ewan ko po kung saan galing itong mga sinabi ko. Sabi ko po sa kanya, kung yung halaman nga, nagbabago. Pag gustong lumago, palalaguin ng Panginoon. Kung yung hayop nga, walang isip, pag tinuruan, nagbabago. Tao pa kaya? Yun po ang isinagot ko dun sa tatang ko. Kaya alam po ng tatang ko na talagang desidido ako na maging boyfriend ko yung manliligaw ko na to. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, mainam po pala yung ganun eh. Ano po ang naging advantage? Nagkaroon po ng challenge sa kanya. Napatunayan niya sa mga magulang ko na yung iniisip sa kanya ay hindi totoo. Kaya nagpursige po siya sa kanyang buhay. At sir, katulad din po ninyo, kahit na siya medyo may edad na, pumasok pa din po sa pagpupuli. Sapagkat ang gusto niya, meron siyang patunayan dun sa mga magulang ko. At hindi naman po kami binigo ng Panginoon. Although, dumaan po kami sa butas ng karayom. Ang una po naming bahay ay bahay kubo. Ito pong bahay kubo na to ay pag-aari ng amain ko na dating ginawa niyang beer house. Nalugi. Yung beer house na to, pinagbili. Kami nakabili, pinaayos namin para maging tirahan namin. Kaya ang tirahan po namin, unang-una namin tiniran ay dating beer house. Alam niyo po, sa kahirapan ng aming buhay, wala po kaming bintana. Wala pong bintana. Yung pong anak ko na maliliit, pagka umuulan, tinatakpan po nila ng kumot yung bintana para hindi kami pasukin ng ulan. Isang beses po, naiwan ko po yung kutsyon sa tabi ng bintana. Nagturo po ako. Mga anak ko lang pong maliliit ang naiwan sa bahay. Takot na takot po sila. Umulan ng malakas, umangge yung kutsyon na basa. Alam po nilang magagalit ako dahil bet pinabayaan yung kutsyon na mabasa. Alam niyo po, dumating ako, habag na habag ako sa mga anak ko. Nakaupo sila sa sahig, nakapaligid doon sa kutsyon at pinapaypayan nila ng karton para matuyo yung kutsyon. Ganyan po kahirap yung buhay namin, pero hindi po ako nangarap na umasenso yung buhay. Ewan ko po ba, bakit po ako talaga hindi ako mapangarapin tao?
may mga pagkakataon po na iiwanan ko sila dahil ako nga po naghahanap buhay. Napakahirap po talaga pag umuulan. Dati nga pong beer house yung bahay namin, yari sa pawid. Yari lang po sa pawid yun, ang bubong ay pawid. Talagang pag tumingin ka, makikita mo may mga butas-butas. Alam niyo po, awang-awa po ako sa anak kong panganay, kay Cathy. Pag dumarating po ako, napakaraming nakasahod na mga planggana, kaldero, lahat po ng butas, may nakatapat sapagkat puro tulo po yung bahay namin. Alam niyo po, hindi po ako nagtampo sa Diyos. Hindi po ako nangarap na sinabi ko na, Panginoon, bigyan niyo naman kami ng magandang tirahan. Hindi po ako nagreklamo sa Kanya. Alam niyo po, sa pagpupursige naming mag-asawa, yung 4 na anak namin, napagtapos naman po namin. At sa tulong ng ating Panginoon, kahit hindi ako nangangarap, binigyan po sila ng magandang pinag-aralan at nagkaroon po sila ng magandang kinabukasan. Ngayon po, hindi na po tumutulo yung bahay namin. Binigyan po kami ni God ng 2 bahay. 2 po yung bahay namin ngayon. Hindi ko po ipinagmamalaki ha. Hindi po ako nagmamayabang sa inyo. Gusto ko lamang pong patunayan sa inyo na pagka pala ikaw ay naging malapit sa Panginoon, hindi mo na kailangang mangarap. Siya na ang kikilos para sa'yo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kumilos po ang Panginoon. Binigyan po kami ng isang bahay na bato. At sa tabi ng bahay namin, meron pa rin kaming isang panibagong bahay na sa ngayon wala namang nakatira kasi nga po yung mga anak ko wala naman po dito. Kaya ngayon po nakakapamili po ako ng bahay kung saan ko gustong matulog. Kaya lang po ang hirap po pala pag matanda na. Kung saan kayo namihasang matulog, kahit na meron kayong kwartong maganda na naka-aircon, ba't hindi po ako makatulog doon? Minsan po, nag-iisa na po kasi ako ang lungkot po ng buhay ko ngayon. Wala na po yung apo kong alaga. College na po, lumuwas na. Kaya po yung 2 bahay, ako lang mag-isa yung tao. Yung po kasing kabiyak ng puso ko, hindi naman po umuuwi sa amin Yung pong tao na ayaw na mapangasawa ko ng mga magulang ko, isipin niyo po ba naging kapitan pa ng barangay ngayon. Kaya po talagang nakakapagmalaki siya. Eto ako, hinamak-hamak ninyo, pero ngayon, ama ako ng barangay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hindi po siya nag-uuwi sa amin, halos doon po nakatira sa barangay. Kaya ako lang po yung talagang nakatira doon sa 2 bahay na yon. Sabi ko po, para hindi ako mahirap silipin nung kabiyak ng puso ko, kung manakanakang umuuwi siya, sabi ko sa baba na lang ako matutulog. Hindi nga po ako makatulog. Natulog po ako, naka 30 minutes lang ako, umakyat na din po ako doon sa kwarto ko doon sa itaas. Ganun po pala pag matanda na Pag naiba po ng higaan, hindi na makatulog. Pag naiba yung unan, hindi ka makatulog. Pag nabago yung amoy ng kumot, hindi ka makatulog. Ba't po kaya ganun? Mararamdaman niyo po iyan pagka po kayo mga naging senior citizen na. Napakadakila po ng Panginoon. Ngayon po, lahat po ng naganap sa buhay ko, hindi ko po pinangarap. Hindi ko po pinangarap ito. Ang sabi po ng Panginoon sa akin, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching,